Alright, magandang araw, magandang umaga sa ating lahat, no? Para sa ating mga followers, shout out sa inyong lahat, sa ating mga tinatawag nating mga DDS vloggers, no? So, dito tayo sa ating channel, magsubaybay naman tayo sa ating mga kaganapan, no? Sa ating paligid. So, shout out pala kay DG sa mga G. Dibara, no? G. Dibara family o G. Dibara yung vloggers, diehard supporters ni Sara Duterte, no? So, salamat sa nyo sa channel ko, G. Dibara. Kayo po magpapatuloy pa rin bilang isang commentator o tanggol sa bayan, no? Sa mga kasama natin, no? So mga kababayan, para sa atin sandali malabo itong salamin ko, mga kababayan, pati mata malabo na, no? So okay. Alright, ulitin ko sa ating mga taga-supporter, taga-subaybay sa ating channel dito sa ating YouTube, no? Magandang araw, magandang umaga. Walang sawa sa pagpanood o pagsubaybay sa ating channel, no? Huwag kayong bibitiw. Hindi kahit papaano, kahit kailan tayo mamonetize, tuloy pa rin tayo laban, no? Si algorithm ng bahala sa ating YouTube, no? Kasi siya ang nakakaalam kung hindi tayo ay nakikihiram lang sa mga YouTube, no? So mga kababayan, ulitin ko, mahaba na ang ko, di pa ako ahit. Mga kababayan, ang ating pag-usapan dito, ang mga plug control o pera scandal. Maraming mga pag-usapan natin dito hindi matapos-tapos ngayong araw, mga kapatid, dahil lalo na sa kay Dante Marcolita. So unahin natin ang Dante Marcolita, mga kapatid, no? Si Dante Marcolita, yung senador natin, member ng IENC, ang sabi niya, pwede siya hulihin, pwede siya anuhan ng warrant bago hulihin. Okay naman daw siya, sasama daw siya, kasi simple batas yan, batas ng admin. Kumbaga may pagrespeto nirespeto ang batas ni Dante Marcolita, mga kababayan. Kasi kahit sino naman, batas yan, igagalang natin yan. Kahit paano hindi natin bastusin, no? So yan na nga, sabi ni Dante Marcolita, pag may warrant na siya, merong mag-serve ng warrant, siyempre, ano pa ba, di sasama daw siya, no? So, kasi ito si Dante Marcolita, hindi ito sanay sa mga yung pangdaraya o yung paglinlang sa mga mamayang Pilipino, kung hindi. Kasi pag ikaw ay nandyan sa Panginoon, naglingkod ka sa Panginoon, ay ikaw ay hindi mo nasanayan sa mga ganyang mga bagay-bagay, no? Ang gusto ay talagang papanagutin. So yan, talagang di natin alam kung tutuluyan o hindi. Ang sabi lang niya, siya ang mismo nagsasabi nga kinasuhan siya ng plunder, pero maraming nagsasabi nga walang nagtanggap sa pag-serve ng warrant ni
Dante Marcolita kasi alam naman natin ang Iglesia ni Cristo nga sobrang karespetado ang Iglesia ni Cristo. Sabi pa nga nila, sugurin ang Iglesia ni Cristo dahil ang sabi-sabi nila na nandoon daw si Bato de la Rosa sa iglesia, nagtago-tago. No? Yung nagbigay namang info na yan na nakakita, parang ano lang yan siguro. Parang wala pa siguro ng pang-umagahan o hindi pa ng pananghalian. Parang nagutuman ba, nalipasan ng gutom, no? So, yan, mga kababayan, mga ano lang yan, mga kuro-kuro ba, no? So, hindi tayo basta-bastang maniwala sa mga ganyang bagay kasi at least nalalaman natin na sugurin ng iglesia, central iglesia, nasa kanila yan ang desisyon na nasa kung sinong sumusugod nga kasanib persa ni nandiyan sa gobyerno. Karapatan din nila nga magsugod. Karapatan din sa INC na patigilin o karapatan nga sa isigaw nga sila na ang bahala sa karapatan. Bawat isang panig may karapatan. So, kung tutusin talaga sa mga bagay-bagay, kung ano ang utos nga hindi naayon dapat sa ating kalooban o kalooban sa Panginoon, dapat hindi sundin, di ba? Masama yan, di ba? So, nasa kanila mga kababayan na tayo ay magsubaybay lang tayo, no? So, dito naman tayo sa plug control mga kababayan, no? Kahit isa pa man natatapos ng plug control mga kababayan, mayroon ng bagyong parating. Ipapaano na yan? Di magsagib namang lagim itong bagyo ay may pagkalakas-lakas pa man, no? Tapos walang plug control, madalit sabi walang madaanan nga tubig, no? Di doon naman niya magsakripisyo sa mga kabahayan o sa saan siya magsakripisyo ng mga o maghahasel ng mga mamayang Pilipino itong bagyo, no? So, sinasabi na nga natin na wala pang plug control, walang natatapos, na dapat may plug control nga natatapos para pero ang inuuna nila mga kababayan, balikin natin dito, ang nakawan talaga sa pera nga basura, tawag nga nila sa mga basurero, no? So papaano kahit basurero, pag pera ang pag-usapan, segunda Diyos ang pera mga kapatid. Pero ewan ko lang, nagdepende na sa pagkatao sa mamayang Pilipino. Kasi sino naman kailangan na may pera, pero kung may konsensya ka, ay di mo magagawa niyan, no? Lalo na nandiyan ka sa panggobyerno. Kagaya ni di talaga mamalimot-limutan natin mga kababayan, ito si Villanueva, no? Na madalit sabi siya ay hindi na konsensya sa pinanggalingan niya, no? Although maraming nadadamay mga kababayan ng mga kasamahan niyang mga naniwala sa kanila, no? Maraming nadadamay sa ginagawang hindi magaganda ni Villanueva. So balik-balik tayo mga kababayan. Itong iglesia, so kung tuluyan yan hulughugin kagaya sa KOGC, nasa kanila yan mga kababayan. Pero noon pa hindi yan natuloy. Yung kay Senior Marcos, no? Hindi yan natutuloy. Pero ngayon ay
pagmasdan muna natin kung ano'y takbo ng ano, pamahalaan, gusto nila, di ba? So, hindi naman natin nasasabing takot ang mga nandiyan sa panggobyerno nga halugugin nila, kundi mayroon lang ano nila nga takot ang mga sasabihin natin dito, takot ang mga senador kung mangyayari ito nga hulughugin nila ang INC, Central INC, no? Kasi wala silang makukuhang boto. Sa totoo lang, wala silang makukuhang boto yung mga senador nga lumalaban sa gobyerno o lumalaban sa ating mga mamayang Pilipino, no? Inaabuso nila ang ating institusyon, no? Kumbaga sa ano, panakit butas na lang nilang ginagawa nila, no? Pagkaroon nila ito, nagpakalinis sabi nila. Pero kung tutuusin mga kababayan, ay yung mga ganyang bagay, no, ay hindi na sila makakuha ng boto kung sila ay tatakbo pagka senador muli. Example, si Villanueva, pag tumatakbo na pagka senador, hindi makakuha ng boto. Si Ping Lacson hindi makakuha ng boto sa INC. Lahat-lahat ng mga ano kay Dante Marcolita, yung mga kalaban ni Dante Marcolita, lalo na sa mga kaparte ni mga kalaban ni Dante Marcolita sa mga lumalaban sa ano INC, lalo na pa may magbalak nga ano nila, siguro hindi mas lalong na walang makukuha nilang boto pagdating sa panahon nga sa eleksyon ng botohan ng mga senador, no? So sayang lang nila ang ano, no? Kasi ang INC, pag sabi nga isa lang ang botohan, isang halimbawa si Duterte ang botohan, Duterte lahat yan. Walang ano yan, walang lilihis sa ano. Pag botohan natin si Marcos, botohan yan. Pag botohan natin si Duterte, Duterte yan. Ganon yan sila. May panindigan, may ano sila, may nagkakaisa rin ang INC. So, kaya nga sila na sabi natin dito, alanganin sila paghalughog sa iglesia, kasi alam naman nila kung tuluyan nila, siyempre mawawala sila, no? Ilan lang ang bubuto sa mga kagaya sa ating mga ano tawag nito, malamang pa magkahiwalay-hiwalay pa ngayon, di ba? So back to zero sila kung totoo yan. Back to zero sila kung sa mga senador nga mo tatakbo sila ulit, no? So dahil sa mga ginagawa nilang hindi magaganda, mga pangnakaw sa gobyerno nga pira nga hindi naman sa kanila, no? Ginagamit lang nila ang flood control para kumbaga sa ano, ginawang sandalan ang flood control, pero sa kaliwa ay malita, walang control, di ba? Malita, walang control, pera ng mamayang Pilipino pinagnanakaw, no? Ayan nga sa kasabihan nila nga walang tawag ito, walang saysay ang mga pinaghirapan nila, puros mga batikos, puros mga ano, kasi wala mang nakikitang mga ano, improvement sa ating bansa, no?
yung pinag-yayabang nila, yung Saibuy, no? Saibuy na, yun ang pinag-yayabang nila mga kapatid. So, ah, yan lang mga kababayan, no? Ang ating mga idadalit nating mga mensahe ngayong umaga. Kung nagustuhan ninyo itong ating mensahe, content natin, paki-share, paki-follow, shout out sa mga manonood dito, kung gustuhan itong ano natin, itong i-upload natin, kayo na ang bahala, no? Masaya na kami kung kahit pindutin lang yung bell button sa baba, masaya na ako. Lalo na kung mabigyan tayo ng notification galing kay YouTube, no? So, salamat sa lahat. At least tayo po ay nagkakaisa bilang Pilipino.